Apokalipsis, Kabanata 21. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, "Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na." At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." At sinabi niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." At sinabi niya sa akin, "Nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok, na mga puno ng 7 huling salot, at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng Kordero." At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta, na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay 12 anghel, at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon, na siyang sa 12 angkan ng mga anak ng Israel. Sa silanganan ay may 3 pintuan, at sa hilagaan ay may 3 pintuan, at sa timugan ay may 3 pintuan, at sa kalunuran ay may 3 pintuan, at ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. At ang nakikipag-usap sa akin ay may panukat na tambong ginto upang sukatin ang bayan, at ang mga pintuan nito, at ang kuta nito.
At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. At sinukat niya ng tambo ang bayan, ay 12,000 estado. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. At sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko, ayon sa sukat ng tao, sa makatwid bagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay kalsedonya, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonika, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay krisopasyo, ang ikalabing-isa ay hasinto, ang ikalabindalawa ay amatista, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay 1 perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. At hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at ang Kordero ay siyang templo doon. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat naliliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang ilaw doon ay ang Kordero, at ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon, at ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero